Dear Lady Love TV, Billionaire's Love Temptations, tunghayan natin ang ikalawang bahagi. Sir, excuse me po. Pakibuksan po. Inspection lang po. Sapat iyon para tuluyang mamatay ang lahat ng apoy sa kanyang katawan. Naniga siya na parang estatwa. Dumiin din ang mga daliri niya sa balakang ng dalaga. Sir, pakibuksan po. He remained frozen. Gusto niyang magmura ng malakas. Police, fucking shit. He could not believe he'd been so careless. Marahas siyang napahugot ng hangin at malutong na napamura. Sigurado siyang kapansin-pansin na gumagalaw ang kotse niya kanina. At hindi kailangang maging rocket scientist ng kahit na sino para malaman kung ano ang dahilan niyon. Nakikita na niya ang headlines bukas. Billionaire Bright Lanes embraces public indecency. His family would have a field day. Sir, matalas na ang tinig ng pulis. Tumiimbagang siya at pinigil muli ang sariling magmura. Magalang pero maupersa niyang itinulak si Kyla. Paupo sa passenger seat. Pinuwersa rin niya ang sariling huwag itong tignan. Hindi niya sigurado kung magiging kalmado siya kapag tinitigan niya ito. Ibinaba niya ang bintana. Yes, he tried his best to sound composed. Formal ang mukha ng may edad na alagad ng batas. Sir? Uncle? Uncle Leo? Yes, andito ba po kami sa katipunan? Sabay silang napatingin ng pulis sa dalaga sa kanyang tabi. Bahagyang magulo ang buhok nito at namumula ang mga labi. It was obvious that he just had participated in a heavy make-out session. Pero hindi roon natuon ang pansin nila ng pulis. Natuon iyon sa cellphone ng babae na nakadikit sa tenga nito. Nagtaas ito ng tingin at nagmalaanghel na ngumiti sa kanila. Yes, Uncle Leo. Oh no. We just got pulled aside by a police. No. Nagiging paranoid ka na. Uncle, hindi mangyayari sa amin na nangyari kay pinsan. Sandali itong tumawa at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Yeah, I still remember na news kaya ngayon. Kaka-appoint nyo pa lang noon na Chief Superintendent ng NCRPO, right? Nahuli pa rin yung 2 pulis na gumawa nun kay pinsan, hindi ba? Sa gilid ng mata ay nakita niyang napatuwid ng tayo ang pulis sa labas ng kanyang BMW. Uncle, wala akong ginagawang kababalaghan. Stop being negative. Hindi mangyayari sa akin yon. Alam niya ang tinutukoy na insidente ng dalaga. Iyon ang nangyari sa anak ni Leo Espina, ang kasalukuyang NCRPO Chief Superintendent. Nakaparada sa gilid ng kalsada noon sa Quezon City ang kotse ng anak nang sitahin ng 2 pulis. Inakusahan ng mga pulis na bogus na kaso ang binata para makuhanan ng pera. Itinanggi niyon ng anak ni Espina at kinasuhan ng 2 pulis ng extortion. Naging mainit na mula noon ang Chief Superintendent sa pag-aayos ng mga anomalya sa hanin ng pulisya. Obviously, nagets din ng pulis na iyon ang insidenteng tinutukoy ng dalaga. Sa Uncle Leo nito. Ramdam niya ang tensyon ng pulis na nasa labas ng kanyang sasakyan. You want to talk to the officer? Sure. Sandali nitong idinikit ang cellphone sa balikat nito para hindi sila marinig ng kausap nito sa kabilang linya. Nanatili itong nakangiti sa alagad ng batas. Sir, gusto raw po kayo makausap ni Uncle Leo. Nakita niyang lalong nanigas ang katawan ng lalaki at mabilis itong umiiling. Hindi na po ma'am. Nagpalit na po kasi yung ilaw ng stoplight na napansin po namin na hindi pa kayo umaandar. Iyon lang po. Inosenteng kumunot ang noo ng dalaga. Pasensya na po. Medyo nag-aaway pa kasi kami ng boyfriend ko kaya hindi namin napansin. Sorry po talaga. Napakadulas ng pagsisinungaling nito kahit si Bright ay maniniwala o hindi lang sila magkasama kanina. Sige po. Good evening po. Officer? Habol nito. Napatda ang pulis. Iniunat ng dalaga ang bisig nito sa harap niya at may iniabot sa pulis. Susi po yan ang motorbike ko. Kayo na po ang bahalang kung nakakaabala. Mababayad na lang po ako ng fine kung kailangan pa pag ipinakuha ko. Okay ma'am. Ng pulis at mabilis itong tumalikod. Naglakad ito pabalik sa mobile patrol sa likuran. Magkasama ito na nakatayo sa tabi ng mobile car. Magkatapos na pagkataas niya ng bintana ay agad na tumawa si Kyla. God, that was close. Pinaandar niya ang kotse. Patuloy ito sa pagtawa. Natakot ako dun ha.
Nanatili siyang tahimik habang bumubungis-ngis ang dalaga sa kanyang tabi. Nakatiimbagang si Bright. Wala siya nakikitang dahilan para tumawa. Napagtanto niya ang dalawang bagay ng mga oras na yon. Una, talagang nagdadalawang isip na siya sa utos ng kanyang lolo na pakasalan niya ang dalaga. Pangalawa, talagang hindi niya gusto ang mga taong kagaya ni Kyla. Gosh, kinabahan ako doon. Pinunasan ng dalaga ang ilang luha sa gilid ng mga mata nito dahil sa sobrang pagtawa. We almost got busted. Thanks God, naniwala si Manong Pulis. Naramdaman niya ang pagpintig ng ugat sa kanyang sentido at humigpit ang hawak niya sa manibela. The phone call. You were bluffing, weren't you? Napalingon ito sa kanya saka malapad ng umiti. Yup, but the policeman bought it, didn't he? She giggled like a 3-year-old. Wala talaga akong kausap kanina. And obviously, hindi ko rin naman kamag-anak si Leo Espina. I've never even met that man. Tila proud na proud pa ito sa ginawa. Isang mapang-uyam ng ngiti ang hindi niya napigilan sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya nagkamali sa pagkakakilala sa babaeng ito. Kyla was unspoiled as she was irresponsible. Where do you want me to drop you off? Tila nagulat ang babae sa lamig ng boses niya. Alangan itong napatitig sa kanya. Tila hindi ito sanay na sinusungitan ng ibang tao. Are you angry? Hindi siya sumagot. Nanatili lang nakatitig sa harapan. Are you angry because I got you into that mess? I'm sorry pero naayos ko naman, hindi ba? No harm done. No need to get cranky. Just laugh it off and chuck it to the experience. Walang imik niyang tinapakan ng preno at muntikan ng sumubsob ang dalaga sa dashboard sa bigla niyang paghinto. Hey, that's dangerous. Get out. He unblocked the door. Gulat itong napatitig sa kanya na para bang hindi ito sigurado kung naririnig siya ng tama. Excuse me? Take a cab from here. Hindi kita pwedeng ihatid sa bahay mo. I need to get home now. Get out. Napaawang ang mga labi nito at ilang segundo ring tulalang napatitig lang sa kanya. Pero nang manatiling malamig ang kanyang mga mata, ay bumukas ang galit sa maganda nitong mukha. What is wrong with you? Fine. Nagsinungaling ako kanina. It was all my fault. Why we almost got caught in flagrante delicto. Pero hindi naman tayo nakulong, di ba? Why are you being such an... Is everything a game to you? Hinarap niya ang babae at malamig itong tinitigan. Nanatili itong galit na nakatitig din sa kanya at hindi niya napigilan ang mapang-uyam na pagngiti. Talaga yatang iniisip ng babae na pagmamayari nito ang mundo. You really find all this funny, don't you? Paano kung kinuha ng pulis yung phone mo at kinausap yung uncle mo? Pero hindi nga niya kinuha yung phone, di ba? Pilit nito. Why are you worrying over something that you just don't get it to you? Paano kung nalaman niyang niloko mo siya at niwala ka palang kausap sa cellphone? Di mas lumala yung sitwasyon. Sasabihin ko na nawala yung signal. Kung ipilit niyang tawagan mo ulit yung uncle mo, I'll just say that the number is busy. Hindi niya napigilan ang marahas na pagtawa. Hindi siya makapaniwala sa babaeng to. At hindi siya makapaniwala na pumayag siya sa gusto ng kanyang lolo. You think you're so smart, huh? You always have a solution for everything. Are you always like that? Do you always make up stories to cover up your mistakes? Do you always laugh everything off as if it's no big deal? Ganyan ba talaga yung ugali mo? Tingin mo walang mali doon? You probably think it's all just a joke. No harm done, so let's forget about it. You're one of the worst people I've ever met. You're selfish and vile and manipulative. Sukat doon ay tuluyan na itong namula sa galit. Her pretty face twisted into a sneer. How dare you to talk to me that way? You don't know me. Oh, I know enough. You're spoiled rotten and you think you can get away by lying. And what's more alarming is that you are genuinely believe you've done nothing wrong. I find your behavior inexcusable. You won't even admit you're in the wrong. Well, newsflash, Kyla. Mali ang ginawa mo at may mga bagay na hindi mo pwedeng gawing biro. You have to pay for the consequences of your actions. Mommy and Daddy will not be there all the time to clean up your mess. Grow up. Not everything in life is a joke. Pero siguro talagang hindi mo naiintindihan yon dahil masyado kang nakukulong sa maliit at napakaganda mong mundo. Look around you, Kyla. I feel sorry for you
Because you're going to grow old without accomplishing anything meaningful in your life. Sorry, little life. Naluluha na ang dalaga na matapos siya pero nanatiling malamig ang kanyang mga mata. How could you say those things to me when you don't even know me? If you're so great, you should have done something to get us out of that mess. Pero nakisakay ka lang kanina kaya huwag kang magmalinis. Lalong naging mapang-uyam ang kanyang mga labi. You are right, nakisakay nga ako. But unlike you, I didn't find it funny. Dahil hindi kagaya mo, alam kong mali yung ginawa natin. Yon ang malaking pinagkaiba natin. I don't know you, ikaw. You don't even know me, but you'd followed me, got into my car, kissed me, and almost had sex with me. Now, Kyla, anong gusto mong isipin ko sa'yo? Tuluyan na itong napaiyak, pero hindi niya ito pinansin. Wala siyang oras para mag-alo ng mga spoiled brats na walang alam gawin, kundi ang magpakasaya at magsayang ng oras at pera. Binuksan niya ang pinto ng malapit sa side nito. I'm sure you know how to get a cab. O kailangan bang ako pa yung pumara para sa'yo? Bored siyang tumitig sa kalsada. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng dalaga pero muli ay hindi niya ito pinansin. Marami na siyang nasayang na oras ng gabing yon. Kailangan na niyang umuwi at pagtuunan ng mahalagang bagay na naghihintay sa kanya sa bahay. Wala na siyang balak pang magsayang pa ng oras kay Kyla. Walang pasabi nitong itinulak pabukas ang pinto at mabilis na lumabas ng kanyang sasakyan. Pabalyan nitong isinara ang passenger door. Pagkatapos, he snorted when she ran across the street. Good riddance, he muttered under his breath. Mabilis niyang binuhay ang makina ng sasakyan. Walang lingon niyang pinaandar ang kotse pabalik sa main road. Nakatiimbagang pa rin siya na makarating sa may hotel. Lagpas uli ng madaling araw pero alam niyang hindi pa siya pwedeng matulog. Kailangan pa niyang tapusing basahin ang ilang reports bago siya pumasok sa opisina bukas. Every minute was important to him. Bilang anak ng walang kwenta niyang ama na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng pamilya nung nabubuhay pa ito, hindi siya maaaring magpakampante at maupo na lang sa isang tabi. Hindi nakatulong na social climber ang kanyang ina. Iniwan niya ito nang mapagtanto na wala na itong makukuhang pera sa lolo niya nang mamatay ang kanyang ama. He always had to be the best in everything he did to make up for the parents' pathetic shortcomings. Umiling na lamang siya sa sarili. Kalalagpas pa lamang niya sa guardhouse nang may marinig siyang kumakanta sa loob ng sasakyan. Amazing Grace ang peace at boses iyon ni Kyla. Agad lumibot ang tingin niya para hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Nakita niya ang isang bag na nasa sahig ng passenger seat. Inihinto niya ang kotse sa gilid ng kalsada at pinulot ang pulang bag. Nahilot niya ang noo. Obviously, it was Kyla's bag. At telepono marahil nito ang tumutunog. Binuksan niya ang bag at gaya ng kanyang inaasahan. Nasa loob ng wallet ng dalaga at ang cellphone nito. Mahina siyang napamura. Kung narito ang wallet at cellphone nito, ibig sabihin ay iniwan niya ito sa kalsada ng walang pera at walang paraan para makahingi ng tulong sa mga kaibigan nito. He wanted to kick himself. Mommy, ang nakalagay sa screen. Sinagot niya ang tawag. Iyon nga kaya ang anak ni Nora na hinahanap niya. Hysterical na boses ng babae ang sumalubong sa kanyang linya. Kyla, are you okay? Asan ka na? Alauna na. Sabi ng yaya mo wala ka pa sa unit mo. Have you taken your meds yet? Mom, this is not Kyla. Agad na napatigil ang kausap. Nahilot niya muli ang noo. Kaibigan ka ba niya? Bakit nasa iyo yung phone niya? Asan siya? Puno pa rin ng panik ang boses ng babae. Naiwan niya po to sa kotse ko. I dropped her off somewhere in Katipunan but I'm sure Naiwan niya ang bag niya sa'yo? Her meds. She needs her meds. Where did you leave her? Tuluyan na nitong nakuha ang buong atensyon. Meds? Agad niyang hinalughog ang bag ng dalaga. Nakita niya roon ang 2 plastic na botelya. Mabilis niyang binasa ang labels at agad siyang natigilan. Yung gamot niya, kailangan niya yan. Oh God, she can't miss taking those meds. Yung batang yan, hindi niya na narinig na maayos ang ibang sinabi ng babae. Gulat lamang na nakatitig sa mga botelya ng gamot. Siya ang VP ng lab at may degree at PhD siya sa biochemistry. Alam niya kung para saan ang gamot na yon. Atenolol and verapamil, 2 commonly used medicines for hypertrophic
cardiomyopathy or HCM. It is a condition in which the heart muscles become stiff. Ang sintomas nito ay biglang pag-collapse na posibleng naging sanhi ng kamatayan. She has HCM, he half stated. Narinig niya muli ang naiiyak na nanay ni Kyla sa kabilang linya. I told her not to forget her meds. Where the hell did you leave her? Napalunok siya habang isang mabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Walang sinabi sa report na may ganoong kalalang sakit ang dalaga at sa klase ng lifestyle nito na lagi nagpupuyat at nagpa-party. Grabe, lalo nitong pinataas ang tsansa na atakihin ito. She was practically committing suicides. Bumadha sa kanyang isipan ang itsura nito kanina nang tapunan niya ng masakit na salita. She looked so heartbroken and pitiful. Isa rin ang stress sa dapat iwasan ng taong may HCM. Nanginginig niyang naisuklay ang daliri sa buhok. Paanong hindi ko nalaman na may sakit siya? Tanong niya sa sarili. Walang ibang may alam dahil ayaw niya. Oh dear, saan mo siya iniwan? Sagot ng ni Kyla. Naibulalas niya pa lang ang tanong, na ikuyom niya ang palad at mariing idinikit sa mga labi ang kamao. The night had just got worse. I'm going to find her, ma'am. Pangako niya. I'll call you back. Mabilis niyang tinapos ang tawag at binuhay ulit ang makina ng sasakyan. Sa daan, panay ang sipat niya sa gilid ng kalsada para tignan kung naroon ba si Kyla. He felt like the biggest azul on earth. She was crying and she looked terribly upset when he asked her to get out of his car. Stress ang isa sa mga risk factor ng HCM. Huwag naman sana. Lumunok siya at pinilit ng sariling huwag masyadong mag-isip ng negatibo. Worrying unnecessarily would not help him. Narating niya ang kalye kung saan niya ito iniwan at aabante na sana siya ng mapalingon sa isang convenience store. A flash of red caught his eyes and he automatically stepped on the brakes. Muntika na siyang sumubsob sa dashboard sa ginawang pagpreno. Lumipad ang tingin niya pabalik sa convenience store. Hinagilap ng mga mata niya ang babaeng nakasuot ng red wrap-around dress. Tila ilang sako ng bigas ang natanggal sa balikat niya nang masigurong si Kyla nga ang natatanaw niyang nakaupo. Creamy skin, angelic face, and wavy long black hair. Yup, it was Kyla all right.